Grabe ang hype ng bagong gaming po na 'to guys. Double check lang po na natin kung dapat ba siyang kahypan talaga. Ito ngayon ang pinakamurang Snapdragon 8 Elite Gen 5 po na makukuha natin sa mga global release sa mga smartphone ngayon. Ngayon ang tanong guys, ano kaya ang tinipid ni Poco para po maibigay sa atin ang ganyan pong kalakas sa processor? Isa pang obvious na tinipid ni Poco dito guys is wala po siyang kasamang charger sa Mi Box niya. Yung mismong smartphone lang po, yung jelly case lang, at cable lang po yung kasama sa Mi Box. Unlike ka po sa may China ROM na medyo mura po yung kanyang presyo, tapos meron pa po siyang kasamang charger na 100 watts. Ibig sabihin guys, kung bibili niyo po ng charger itong Poco F8 Ultra, ang presyo po guys ang ganyang klase ng charger is baka nasa 2,000 pesos din po pagka po bibili tayo ng 100 watts na charger na supported nga po sa kanya. Nasa 35,000 po guys yung kanyang presyo pagka po nakasale yung Poco F8 Ultra sa may base version po niya na 12256. Then nasa 38,000 naman po yung 512 GB na version. Kaya kung sakaling bibili pa kayo ng charger, magdagdag pa kayo ng 2,000 pesos sa may presyo niya. Isang downgrade pa nga po sa may smartphone na to is naka 6.5 mAh siya battery nga lang po siya. I think wala naman pong problema dyan. Still malaki pa rin po yan. Pero ibang usapan po guys, kung naka 7560 mAh yung battery natin. Dahil umabot nga po ng 16 hours sa may battery drain test natin yung 6.5 mAh siya battery, paano pa kaya guys ang Redmi K90 Pro Max? Baka umabot po siya ng kulang 24 hours. Well guys, sa design syempre alam niyo na po yung smartphone na to. Naka leather back design nga po siya na meron Poco branding sa may likod. Triple camera nga po siya guys na merong almost flagship level po na camera. Ang weird lang pong pagsamahin ngayon, yung gaming phone, saka po yung camera phone sa isang Poco na smartphone. Dahil sanay nga po tayo na pagka po Poco yung smartphone natin, gaming lang po siya malakas. Pero pagdating sa may camera, hindi po siya ganun kaganda. Pero iba na nga po dito sa may Poco F8 Ultra, malakas sa gaming at maganda pa yung kanyang camera. Actually nga guys, pwede na po natin siyang tawagin na flagship killer dahil nga po sa overall na kanyang specs na sobrang panalo. Hindi na simpleng gaming phone to guys. Literal po na lahat ng games sa may Play Store, malalaro nyo na po dito sa may smartphone na yan. Lahat po sagad na graphics at di nga rin po siya sobrang umiinit. Tulad nga po dito sa may Red Dead Redemption, ilang oras na diretsong gaming sa kanya. Well guys, napakaganda po nakuha naming thermal sa kanya. Walang lag, hindi rin po masyadong uminit. Walang kahirap-hirap po dyan guys ang 8 Elite Gen 5. Ito na guys yung ibig ko sabihin na mas malakas na po talaga yung mga bagong mga smartphone ngayon. Compare nga po sa mga lumang console at mga lumang PC dati. Dahil nga, PS3 po unang lumabas ang Red Dead guys. Pero ngayon nga po, ito nga po siya ngayon. Sa may Poco F8 Ultra. Malalaro natin ng smooth at stable po sa around 30 FPS na gameplay. Maybe masasabi nyo na malag po ang 30 FPS sa gameplay. Isa lang guys ang sasabihin ko sa inyo. Subukan nyo po muna laruin tong Red Dead Redemption sa 30 FPS na gameplay nga po niya. Saka nyo po sabihin kung malag ba ang ganyang klase ng FPS. Pansin ko pala marami po nagtatanong kung anong controller daw ba yung ginagamit ko. Ito po guys yun yung gamit kong bago ngayon. Itong si GameSir X3 Pro. Nasa around 2,000 pesos po yung kanyang presyo. Depende po kung saan nyo siya makukuha. At isa lang po guys yung masasabi ko. Napaka-solid po niya at napakatibay sa kamay guys. Mas ma-appreciate nyo po ito kung sakaling mahahawakan nyo po siya sa may personal. Ito po guys yung pinili ko. Hindi dahil gusto ko po ng magandang controller. Dahil gusto ko rin po na controller na meron pong built-in na fan cooler. Ayan po siya guys oh. Meron po siyang fan cooler na built-in sa kanya. Ang downside lang po ng ganitong klase ng controller. Unlike po sa una kong ginagamit na color black. Ito pong GameSir X3 Pro guys. Hanggang smartphone lang po yung kaya niya. Hindi po tayo makakapaglagay ng tablet sa kanya. Like nga po nung nakaraang ginawa ng review, yung Lenovo po na tablet. Hindi po siya kaya mag-fit dito. Pero kung smartphone lang po yung gagamitin natin, napaka-perfect na po ito. Si GameSir X3 Pro. Sumubok nga rin po pala ako ng isang PC games dito guys. Di ko alam kung familiar po kayo sa may laro na yan. Pero sure ako guys kung familiar po kayo sa laro na yan, sigurado kina-addikan nyo rin po yan guys laruin. Nung panahon nga po na uso po yung mga computer shop. Bago po maging affordable at dumami nga po yung mga smartphone ngayon. Smooth siya dito guys. Sobrang smooth. Need lang po talaga ng tamang settings dito para nga po mas maging optimized pa siya. Dahil kusa nga po siya nagko-close dito sa may Poco F8 Ultra. Pero nung nilaro ko po ang Left 4 Dead sa may Red Magic, never po siya nag-close doon ng kusa. Pero dito nga po sa may F8 Ultra, mukhang hindi po siya ganun ka-supported. Kumbaga parehas naman po sila ng processor na mayroong 8 Elite Gen 5. Pero napansin ko po na mas stable po maglaro dito, even po sa mga emulator. Compare nga po sa may Poco F8 Ultra. Ewan ko lang po guys kung bakit.
Pero sa tingin ko sa mga susunod na update magiging okay din po yan. Pinakita ko lang po sa inyo guys na yung ganitong klase po ng mga smartphone hindi na po sapat ang mga mobile games lang para po masulit natin kung gaano pong kalakas talaga yung mga processor ngayon. To the point po na even yung mga console games at mga PC games kaya na po ng ganyang klase ng mga smartphone ngayon. Kaya mas maganda sana kung magkakaroon pa nga po ng ibang mga PC games at mga console games na ipoport nga pa sa may mobile para hindi na po tayo gumamit ng mga emulator para makapaglaro nga po ng ganyan. Tulad nga po ng GTA 5, yung GTA 4, at ibang mga Call of Duty games po na mayroong mga campaign. Saka po yung Uncharted. Saka po syempre yung God of War. Siguradong kaya na po yung list ng mga smartphone ngayon. Dahil sa may iOS guys, meron na nga pong Resident Evil pero sa Android wala pa. Meron na rin pong Assassin's Creed. Meron pong Death Stranding. Tapos meron pa nga pong paparating na bagong game. Na trending nga po ngayon. Ito guys ang Where Winds Meet. PC and console game po yan guys. Pero magiging available nga rin po siya sa mga smartphone ngayon. Konting paghihintay na lang po. At mukhang napakaganda po ng game na yan guys. Yan po guys ang sa inaabangan ko na lumabas nga po. Yung Where Winds Meet. Actually even nga po itong Bright Memory PC game po yan. Pero ngayon nga po kayang-kaya na nga po ng 8 Elite Gen 5. Kaya rin po ito guys ang ibang mga gaming po ngayon. Ang kaso napakalakas nga po niya makainit. Yung game nga po na yan. Pero dito nga po sa may F8 Ultra hindi po siya sobrang umiinit. Even po yung Wuthering Waves, hindi na rin po nahihirapan ng 8 Elite Gen 5 dyan. Stable po siya sa may 60 FPS sa gameplay. At di na nga rin po masyadong umiinit. Sa mga gusto po dyan guys, sa mga smartphone po na merong 8 Elite Gen 5 na mga processor, sa tingin ko mas maganda po kung maghihintay pa tayo ng ilang buwan para bumaba pa po yung mga presyo ng mga ganyang klase ng mga smartphone. Dahil sa ngayon nga po is medyo mahal pa po yung mga smartphone na yan. Dahil mga bagong labas pa lang po sila. Pero sigurado guys, after po ng ilang buwan at pagka tumungtong na po ang 2026, sigurado magsisimula na nga rin po magbaba yung mga presyo na yan. Pero kung galing naman po kayo guys sa mga smartphone po na hindi naman ganun kalakasan, kung galing po kayo sa mga smartphone po na mga low-end at mga mid-range lang, sa tingin ko ang pinaka-perfect po na kunin ng mga smartphone na yon is yung meron po mga 8 Elite na mga processor, hindi po yung mga 8 Elite Gen 5. Syempre alam niyo na po kung bakit. Dahil sobrang baba na po ng mga smartphone po na mayroong mga 8 Elite na mga processor. Nagre-range lang po sila ng mga kulang 20k. Yung iba nga po guys, nagsisale pa ng kulang 20,000 pa. Pagka po nakita natin mga nakasale yan. Kaysa kumuha po tayo ng mayroong mga 8 Elite Gen 5 na mga processor na medyo mahal pa yung mga presyo. Pero mga base version lang yung makukuha natin. Tapos pagka kumuha po tayo ng 8 Elite, doon po guys, mas mura na yung presyo niya. Tapos makakakuha pa tayo ng mas malaking storage po na mayroong mga 512 gig. Well guys, para sa akin mukhang deserve naman po ng Poco F8 Ultra yung hype po na nakukuha niya ngayon. Di talaga napakaganda po ng kanyang overall na specs. Maganda po ang build quality niya. Malaki rin po yung improvement niya sa may camera. Sa may display, given na po ito na meron po siyang almost flagship level. Sa battery, malaki na rin po ang 6.5 mAh siya battery. Compare nga po sa ibang mga lumabas sa mga global release din. Samahan pa nga lang sa subwoofer sa may likod niya, na madala nga rin po natin makuha sa ibang mga gaming phone ngayon. Meron din po siyang wireless charging. Wala nga lang po kasamang charger sa may box niya. Yung software na lang po talaga guys. Sana mapansin po tayo ni Poco at bigyan po tayo ng option na maalis nga po yung mga Bluetooth sa kanila. Overall guys, okay na po ang Poco F8 Ultra para sa akin. Yung Bluetooth na lang po talaga ang problema niyan. Yung mga Redmi na mga smartphone ngayon. At shoutout pala kay Pare Kois TV sa pagpapahiram po sa atin ng Poco F8 Ultra para magawa po natin ang review. Yun lang po guys. Thanks for watching.